Mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Silver Voice TV. Mga kaibigan, sa mas lalo pa pong pag-igting ng tensyon sa West Philippine Sea, sa lalo pong pagtindi ng pagbubuli ng China sa atin pong karagatan, At ang nakakalungkot na para bagang hindi ito, wala tayong sagot, Ang ating hukbong sandatan, hindi dahil sa sila'y kulang ang kanilang tapang o wala silang lakas ng loob para ipagtanggol ang ating bayan. Hindi kulang tayo sa kagamitan. Alam natin kung gaano ka-powerful ang China, gaano sila kalaking bansa, Kaya nga mga kaibigan, sa mga ganitong pagkakataon, ma-appreciate po natin ang mga kagaya po ni House Speaker Martin Romualdez, kagaya po nito. Sabi po dito, AFP, modernization, prioridad ng Kamara. Sabi po ni House Speaker Martin Romualdez. Sabi po niya, we are committed to ensuring that your needs are met, your capabilities are enhanced, and your welfare is prioritized. Your dedication to our country inspires us. And it is only right that we support you with the resources necessary to carry out your noble duties, sabi ni House Speaker Martin Romualdez. Okay, so ito nga po mga kaibigan, bakit po ba mahina ang ating hukbong sandatahan? Yung mga nakaraang administrasyon po, hindi po pinaprioridad yung pong pagpapalakas ng ating pong hukbong sandatahan, At sa kabilang banda naman, yung mga karatig bansa, kagaya ng China, yung ibang mga komunista, puro pagpapalakas ng kanilang hukbong sandatahan ng kanila pong ginawa. Kaya po ganito, may dispute sa teritoryo, mga kaibigan, dyan sa West Philippine Sea. Ang China po handang-handa sila. Ang kanila pong hukbong sandatahan, di ba, nakaangkla. Order lang, kayang-kaya nila. Tayo po, di ba, bibili pa lang ng mga gamit. Mag-aayos pa lang ng pondo. Yun. So, di ba, bakit hindi po yan na-address ng mga nakarang administrasyon? Di ba? Di sana, kahit pa paano, may say tayo, makipagsabay, at least man lang matatakot ang China because we are prioritizing yung ating pong militar. Hindi. Kaya po, ito pong Administrasyong Marcos at sa pakikipagtulungan ng Kamara de Representantes ay talaga nga namang commendable dahil kung papalakasin po natin ang ating puwersa militar sa pamamagitan ng pag-ayos, ng pagpondo, using the Philippines resources, mga kaibigan, bumili tayo ng mga advanced na kagamitan, bumili ng barko, bumili ng, hindi dahil sa gusto nating gera. No one wants war, di ba? Maraming mamamatay, di ba? Maraming madadamay ng mga sibilyan, mga wala namang kinalaman. Hindi naman sinasabi natin gusto natin yun. Pero mas maigi ng handa kesa sa, di ba, complacent tayo at tapos mabubuli lang tayo ng ganito. Bigay mo, ilang beses na tayo nabomba ng tubig, tayo protesta lamang ang ating isinasagot, di ba? So, mga kaibigan, talaga pong ito po ay nakikita kong magandang panimula, mga kaibigan. Ito pong ginagawa nila House Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, palakasin po ang ating hukbong sandatahan para makita po ng China, di ba? Especially ng China, na tayo po ay nakahanda kahit maliit na bansa tayo, di ba? Nakahanda tayo buong ating loob. Kaya nga ito rin, yung mga nangyayaring balikatan exercises, maganda yan, natitreaten yung China, o bakit ganyan, may mga ganyang pagsasanay na ginagawa. Nagpapakita po yan ng kahandaan, di ba? Mas maigi na pong tayo ay preparado kesa naman wala po tayong gagawin at puro lang tayo reklamo, di ba? Kaya nga po hanggang ngayon nananawagan po kami, Vice President Sara Duterte, bakit kayo po tahimik pa rin kayo? Saan po ba kayo talaga panig? Sa China po ba o sa Pilipinas? Naalala ko, sabi ni Senador Bato de la Rosa, sabi po niya sa mga barko natin, iwasan nyo na lang pwede ba yun? Naturalmente, pag dumaan yan dyan, kahit anong iwas mo, habulin ka ng barko ng China dyan. Kasi inaangkin nila yan di ba? Paano ruta natin dyan kung maghahatid ng supply yung mga barko natin dun sa mga naka-istasyon? Di ba? So, ano gagawin? Ikot na lang. O kaya, submarine na lang sa ilalim. Di ba? Minsan nakakatawa din, hindi ko malaman di ba? Iwasan na lang yung mga bomba ng kanyon, di ba? Dito natin makikita shoutout po doon sa mga antataas ng nakuhang score sa batuhan, di ba? Senator Robin Padilla, number 1 po kayo. Pero parang hindi po namin nakikita yung, di ba? Yung inyo pong masidhing pagtatrabaho po
para naman masabi ng mga Pilipino na sulit yung kanilang ibinoto, di ba? Hanggang ngayon po, ang nakikita lang namin, pagdepensa nyo kay Kibuloy, pag-justify nyo sa, di ba, ginawang itong gentleman's agreement ni Digong at ng China, di ba? So ito mga kaibigan, in his own way, sabi ko nga nung nakaraan, tahimik na nagtatrabaho po, House Speaker Martin Romualdez, papalakasin po ang puwersa militar sa pamamagitan ng pagpondo sa atin pong mga kagamitan. So sana po yung ating pong mga mambabatas tumulad po dito kay House Speaker Martin Romualdez, 'di ba? Sundan si Presidente Bongbong Marcos, no, para talaga tayo lumakas pa bilang isang bansa. 'Di ba? Dati nga, 'di ba? Tiger of Asia daw tayo. So anong panahon ni dating Pangulong Marcos, isa tayo sa malalakas dito sa Asia. Ngayon mga kaibigan, tila baga wala tayong, 'di ba? Wala na tayong hindi na tayo tinitingnang banta dito 'di ba? So, ano po, 'di ba? Dito na natin ipapasok. Ano ba problema? May problema po sa sistema natin . At ang unang hakbang mga kaibigan, ito, parang binuod na natin. Ang unang hakbang para po tayo magkaroon ng malawakang pagbabago, amyendahan po ang ating konstitusyon sa pamamagitan ng charter change, yan, 'di ba? Kasi po, ang dami po sa atin umiiyak ng pagbabago, sumisigaw ng pagbabago, pero gustong baguhin sa pamamagitan ng unang-una, syempre, yung sa Ligang Batas babaguhin. Ayaw naman ninyo, 'di ba? So, ganun lang po 'yun mga kaibigan. So, Silver Voice TV, magandang umaga po sa inyo lahat.